Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Morning. Good morning po sa lahat ng nasa sa live streaming po ngayon. Sabi po sa 1 Samuel chapter 17, beginning verse 17. 1 Samuel chapter 17, verse 17. Sinabi ni Jesse kay David na kanyang anak, dalhin mo sa iyong mga kapatid itong isang epang sinangag na trigo at 10 tinapay at dalhin mo agad ito sa iyong mga kapatid sa kampo. Again, 1 Samuel chapter 17, verse 17. Sinabi ni Jesse kay David na kanyang anak, dalhin mo sa iyong mga kapatid itong isang epang sinangag na trigo at 10 tinapay at dalhin mo agad sa iyong mga kapatid sa kampo. Si David po, bago po siya naging hari, marami ang nakakaalam na siya ay shepherd o tagapag-alaga ng tupa ng kanyang tatay. Pero isa po sa napansin ko ngayon na ito, si David pala, bago naging hari, siya rin pala ay tagadala ng pagkain ng kanyang mga kapatid. Ang kanya po kasi mga nakakatandang kapatid ay mga sundalo ng hukbo ng Israel. Dahil si David po ay kinakabata, ay di siya ang nagdadala ng pagkain. Sa madaling salita ay taga-deliver, taga-bitbit. Kaya sa totoo lamang ay bago pa nauso yung mga food panda ay taga-deliver na si David. Ano ibig sabihin nito? Pwede pala na kahit sa pinaka-simpleng sitwasyon ng buhay ng tao, kayang-kaya siyang pagpalain, itaas, i-promote ng Diyos. Amen ba? So the question is, ano ba ang kalagayan mo ngayon? Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Tingin mo ba ay nasa mababa kang kalagayan o sitwasyon ng buhay? And you are asking God for promotion? Gusto mo ma-promote? Gusto mo makaranas ng breakthrough? Gusto mo makaranas ng increase, level up? I have a good news for you. Kayang-kaya kang itaas ng Diyos. Kayang-kaya nang itaas ni Lord. Kayang-kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo. Na kung paano ginawa ni Lord na si David, isang shepherd, and at the same time, nabanggit ko sa inyo kanina, ay isang taga-deliver ng pagkain, ay na-promote niya into the King of Israel. Wow! Kayang-kaya niya rin yung gawin sa buhay mo ngayon, kapatid. Ano? Kaya po, ngayong umaga, sa biyaya po ng Diyos, hayaan niyo kong i-share ko ito sa inyo na pinamagatan ko kung kayang-kaya kang itaas ng Diyos. Amen. Tayo po mag-pray. Lord, salamat po sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Na kung paano po, O Diyos, na kami patuloy yung binibiyayaan ng mga nagdaang araw. Salamat dahil ito na naman po uli ang iyong goodness at tuloy na pinararanas sa amin. Truly, Lord, we believe that this is the day that you have made. Kaya kami po'y punong-puno ng kagalangan ng gagaling din sa iyo. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalabisan, sa lahat naming mga pagkamalian. Patawad po, O Diyos. Pakahugasan libisin niyo po kami ng inyong banal na dugo, Panginoong Yesus. At salamat po, Lord Jesus, dahil ang katwiran niyo po ang siyang nakikita ng Diyos Ama sa amin. Ngayon po umagang ito, dinededicate namin sa inyo ang service na ito. Bless my lips as you bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Kahit po yung mga kapatid namin nasa sa live streaming ngayon. Salamat po, Panginoon. Bless this day. Bless our service. And Lord, palanas niyo po sa amin ang pagtataas na nagagaling sa iyo. Salamat po, Ama. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan muna natin ang the best of Jesus. Come on.
napansin ko po ngayong panahon ito na talaga namang usong-uso itong mga taga-deliver, taga-deliver ng pagkain. Pagka ikaw naiilang na lumabas ngayon ng bahay at gusto mong mag-grocery, meron niyang mga tawag ay pasabay. Pwede kang magpasabay ng iyong bibilhin. Siyempre for a fee. Alam niyo, nakakatuwa ang mga tao ngayon, talagang makikita mo na yung tao ay gustong makapag-provide para sa family niya, ay talagang gumagawa ng paraan. At isa sa mga napansin ko talaga ay magtitindi yung mga nag-deliver ng pagkain. Talaga namang mapapansin mo kahit saan at kahit anong klaseng pagkain, syempre, for a fee, i-deliver nila. Naalala ko nung isang araw, napaibig kami mag-Burger King, lockdown ng lima. Di nagpasabay. So again, sabi ko nga sa inyo kanina sa intro, bago pa mauso yung mga taga-deliver na yung pagkain, inaon na lang dyan At si David, taga-dala ng pagkain ng kanyang mga kapatid. Pero napansin ko dito, kahit pa gano'n yung sitwasyon o gano'n yung pinagsimulan ni David, kayang-kaya siyang itaas ni Lord Naitaas siya ni Lord, na-promote siya ni Lord. Napakatinding promotion na siya ay biniyayaan ng Diyos na maging hari ng Israel. Siya ay biniyayaan ng Diyos na magkaroon ng kakayanan na pangunahan ang bansang ang Diyos mismo ang nagtatag. Nakakatuwa. Kaya, again, the question is, ano ba ang kalagayan o sitwasyon mo ngayon? Tingin mo ba ay mahina? Yan iyong kalagayan? Mababang sitwasyon? Pangit na sitwasyon? Church, kayang-kayang pagandahin ng Diyos sa kalagayan mo. And actually, expertise po ni Lord na mag-ayos ng sitwasyon. Expertise po niya yan. Talagang yan ay, sabi nga, ay korte ng Diyos. We all know na sa Bible, ang dami naman natin talagang hindi magandang sitwasyon ng mga Bible characters doon. At talaga namang kinuha sila ng Diyos sa isang mapakababang sitwasyon at sila itinaas. At ako'y naniniwala na kung paano niya ginagawa ni Lord noon sa Bible, even up to now, He is the same God with the same power na siya kumikilos sa buhay natin lahat ngayon. The question, ano yung mga katangian ng mga tao pinaparanas ng Diyos na kanyang pagtataas? Kasi dito po sa ating pag-uusapan, kukuha po tayo ng mga aral. Ano ba yung mga katangian na malamang ay napansin ng Diyos kay David? Kung bakit siya ay ipinromote, itinaas ni Lord, tinaranas ng Diyos ng pagtataas. Una, napagkakatiwalaan kahit sa simple lang. Napapagkatiwalaan kahit sa simple lang. 1 Samuel 17:13, 1 Samuel 17:13, ang tatlong pinakamatandang anak ni Jesse ay sumunod kay Saul sa digmaan. Ang pangalan ng kanyang tatlong anak na nagtungo sa pakikipaglaban ay si Eliab na panganay. Ang kasunod niya ay si Abinadab. At ang ikatlo ay si Shammah. Yun daw po tatlong mga kuya ni David. Ito daw nga po yung mga sundalo na based nga po doon sa akin nabanggit na verse sa inyo kanina na una, itong mga sundalong ito, kuya ni David, ito yung dinilibera ni David ng pagkain sa digmaan. Yan. At alam naman natin na kapag itong mga sundalo, ito yung mga iniha-highlight ito dahil sa panahon ngayon, talagang ito mga sikat. Kasi pag may digmaan, talagang sikat yung mga nakikipaglaban. I remember, ako po merong isang binabasa patungkol sa history po ng Japan. Nakita ko po doon na isa pala din talaga sa most celebrated noong unang panahon sa lugar ng Japan ay ang mga samurai.
Talaga namang sobra ang pag-honor sa kanila ng mga tao doon. Na halos yung iba nga, ang tingin daw sa kanila na ay gods. Siyempre with small letter G. Sobrang tindi ng paghanga. Sila talaga yung star. Sila talaga yung celebrities that time sa bansang Japan. At napakatindi daw ho na even yung blade ng kanilang sword, tawagin ay samurai, yung kanilang sword na yun ay hindi daw pwedeng hawakan ng mga ordinaryong mamamayan. Grabe naman. Aywan, hindi ko alam. Baka mamumurol. Hindi ko alam. Pero ganun sila katindi. Ganun sila ka-star o kasikat that time na sobrang paghanga, sobrang paggalang sa kanila. At ako'y naniniwala na maging itong mga anak na panganay ni Jessie, ito yung mga star. Imagine yung dinideliveran pa ng pagkain. Ito ang mapapansin natin sa buhay. We tend to celebrate those people na magaganda tayo sa buhay, yung magandang career. We're celebrating their achievements. Maganda naman nga yun. Yung ikaw ay nagiging masaya sa achievements ng iba. At yan ang mga hina-highlight natin. Kaya naman nakakakita ng hina-highlight mo, talagang ako'y hako-hako sa pulubin ito. Wala naman ganun eh. Usually talaga ang hina-highlight mo, especially sa social media, kung sino yung mga sikat, sino yung mga may achievements. Though ngayon, medyo nagte-trending na rin na talaga naman kahit pulubin, hina-highlight nila. Sinasabi ang mga hashtag pa doon no face mask, no face shield, no vaccine, no home, no food, no COVID. At hindi nga naman hindi nga naman wala kayong nabalitaan ng mga taong grasa na nag-positive sa COVID. Hindi napansin ko. Meron pa akong memes na nakita na isang picture din ng taong grasa na talaga takot kayo, mahihinang nila ano tayo ngayon nababash tayo ngayon ng mga Pero napansin ko rin yun. Pero going back na sa punto ko kanina, wala kang nakita ang iniha-highlight na yung mga bumagsak ganyan. Lagi kang naka-highlight, sinaselebrate, ay yung mga magagandang sitwasyon, magaganda tayo sa buhay, magagandang karir. That is good. Yung maging masaya tayo sa achievements ng iba. Kaya lang, minsan, naiingit yung iba. Kasi feeling nila, maganda yung katayuan ng iba, tapos, di nila na ma-appreciate yung kanila. Alam niyo yun? Gets niyo yun? Yung tuwa sila dahil may mga tao na sila ay successful, maganda katayuan sa buhay. Kaya lang minsan, natutuwa sila, na-appreciate nila yung success ng iba, pero minsan, hindi nila ma-appreciate kung ano yung katayuan na meron sila ngayon. Are you getting my point? Diba? Di nila nalalaman that the way for them to be promoted, o para sila yung haranas talaga ng pagtataas, unang-una, ay yung maging katiwa-tiwala sila sa kung anong meron sila ngayon. Yung maging katiwa-tiwala ka sa kung ano yung meron ka ngayon. The Lord can bless you in so many ways. Huwag mong isipin na ang Diyos ay limited lamang sa paraan ng pagpapala. Ito pa mapapansin natin sa ating, dito sa ating bayan, sa ating bansa, yung ating mga kababayan. Ano mapapansin mo? Pag may naghanap buhay diyan, igagayahin ng mga nakakakita. Kaya mapapansin mo, pag may nagtayo diyan ng lumian, makita mo yung tabi-tabi na yan, puro na lumihan. Pag halimbawa, bibili ka na, may nag-click na isang negosyo, maniwala ka, mamaya may kagaya na yan. Hindi ko naman tinatawaran dahil sabi nga naman nila, ini-improve naman namin yung amin. So, hindi mo siya pwede i-compare doon sa nauna, doon sa mga sumunod pa. Pero ang punto ko lamang ay, minsan kasi nasa isip na rin ng tao na, yumaman sa garden, hindi ako magagarden na rin. Naalala ko po doon sa aming barangay, noong pong nag-click, meron po kasi noong unang sumubok na nagpatanim. Dati po kasi,
ang tinatanim doon sa mga lupain doon ay palay. Then one time, meron pong isang sumubok, nagpatanim ng kalamansi. Ayan. Ay di yan nangyari Noong nakita nila na yung nagpatanim ng kalamansi, ay kumikita ng maganda. Dahil nga naman napapatapat na nagpapaani ng kalamansi, mahal ang kalamansi. Alam niyo ba, ang daming nagsigaya. Nagpatanim na rin ng kalamansi. Kaya dati yun kulang na lamang kung tawagin yung aming lugar na Sitio Kalamansi. Dahil talaga namang nangangamoy kalamansi sa tabing kalsada. Ito napansin ko, hindi naman lahat nag-prosper. Meron nga yung iba namumuna ng malaki, nagpatanim ng kalamansi, tapos hindi naman din nga nag-prosper, di pinaputol na, wala na, nakatiwawag na rin lang ulit yung lupa nila. Ang point ko ito, don't think na si Lord limited sa paraan ng pagpapala sa iyo. Huwag mong iisipin na, ay si Lord, pinagpala siya sa pamamagitan noon. Siguro kaya, ganun din ang pagpapalain ni Lord. Come on! Ibang-iba yan. At hindi limited si Lord sa paraan. Sabihin mo nga, kaya mong pagpalain ng Diyos sa maraming paraan. Sa maraming paraan. For us to experience God's promotion, kailangan muna tayong pumasa sa testing ng pagiging katiwa-tiwala. Ayan. Alam niyo po, for this whole week na dumaan, kami po nagkaroon ng mga online services. Nagkaroon po kami ng mga midweek online midweek service. Nagkaroon po kami ng mga live grouping via Zoom. Nagkaroon din po kami sa biyaya ng Lord ng mentoring. At talagang halos yung buong week pong dumaan yun, wala pong ibang pinag-uusapan kundi pagiging katiwa-tiwala. Ayan. Kasi po, ako'y naniniwala that the Lord is reminding us today, ikaw ay maging katiwa-tiwala dahil pag si Jesus mismo may sabi, na kapag tayo ay naging katiwa-tiwala sa kakunti, pagkakatiwalaan tayo sa marami. Pag tayo na pagkatiwalaan sa pamamahala sa kakaunti, tayo pamamahalain sa mas malaki. Yun naman ang sinabi ng Diyos. Kaya, church, again, if you want to experience God's promotion, gusto mong maranasan ang pagtataas ng Diyos, learn to appreciate kung anong meron ka ngayon. Learn to appreciate kung anong meron ka ngayon. Yung iba kasi, nagsimulang mag-business, small time, nahihiya kasi small time business. Huwag kang mahihiya, kapatid. Mapayat ni mapaka-simpleng negosyo, God can prosper you. Okay? Sabi nga po sa 1 Samuel 17:15. 1 Samuel 17:15, ngunit si David ay nagpapabalik-balik kay Saul upang pakainin ang mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. Ngunit si David ay nagpapabalik-balik kay Saul upang pakainin ang mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. Alam niyo po, nung una hindi ko maintindihan ito pero nung inulit-ulit ko, nagpapabalik-balik daw. Ibig sabihin pala, during that time, si David ay napakahirap ng trabaho. Bakit? Dami niyang trabaho Nag-aalaga siya ng tupa ng kanyang ama. And at the same time, siya po ay nagsiserve kay Saul bilang tagatugtog ng harp. And at the same time ay tagadala ng armor. Armor bearer po kasi ni King Saul, si David. Taga-bitbit. Talaga naman puro taga-bitbit ang trabaho nito At sabi po doon sa verse, nagpapabalik-balik. Ano ibig sabihin niya? Alam niyo ba anong tawag doon sa mga company, yung ikaw ay inuutusan, ikaw yung taga-lakad runner. Yan. Alam niyo, si David po, bago naging hari, runner muna. Gusto ko makita niyo dito na walang mababang klase ng trabaho, basta ito'y marangal.
Walang mababang klase ng hanap buhay basta ikaw ay parehas. Ano? Ano ba yung ipinagkatiwala sa iyo ngayon? Ikaw ba ay isang empleyado? Ikaw ba ay isang negosyante? May maliit na negosyo? Church, maging katiwa-tiwala ka dyan. Because God can bless you using that business or work na meron mo ngayon. Si David po, napagkatiwalaan siya sa pag-aalaga ng mga tupa. Kaya pinagkatiwalaan siya ni Lord to manage a nation. Wow! Baka naman kasi nangangarap ka that you are managing your own business. Pero yung iyong kaunting negosyo, pinagkatiwalaan ng Diyos, hindi ka mapagkatiwalaan. Paano pag naman pagkakatiwalaan sa malaki niya? Okay. Promotion will happen pag may ginagawa. Ano sabi ko? Promotion will happen kapag may ginagawa. Kahit simple lang, basta meron kang ginagawa. Pero di ko naman sinasabi na magbabarang-barang ka, yung talaga lang may masabing magawa. Hindi naman din yun. Ano? Sabi nga, hindi sapat na you are working hard. We need to work smart. Kung halimbawa ka naman, na sabi mo sabi ni pastor yung mag-business. Sige, mag-business ako ng face shield. Naku, huwag na yan. Hindi pa naman. Ano? Ibig sabihin, working hard is not enough. We need to work smart. Pero, ang pinupoint ko dito, kailangan may ginagawa ka. Bakit? Ay papakita ko ng example sa inyo. May nabalitaan na po ba kayo na mga tambay na tumataas ang ranggo? Meron ba gano'n? Baka naman po sa lugar ninyo, may mga nasa Alexandria, baka may tambay gano'n. Tumataas ang ranggo. Ano ibig sabihin? Na nung nagsimula pa lamang ito si TO1. Top tambay officer 1. Tapos habang matagal ay nagiging STO 4, mga gano'n. Senior tambay officer 4. Meron pa gano'n? Tumataas ang ranggo? Wala akong mapapalitaan ng tambay na tumataas ang ranggo. Ayan na nagsimulang tambay, matatapos yung tambay. Ganun lang. Kung di siya magbabago. Hello? Kaya, God can bless you. Magsimula ka, dapat may ginagawa ka. Ano bang pangako ng Diyos? That the Lord will bless the works of our hands. The works. The Lord will bless the works. Nakakalungkot kasi pag minsan ang Kristiyano na-extreme sa pagtanggap ng biyaya. Ang Diyos na may mabiyaya kahit ako'y walang ginagawa, ay siya ka. Naku po, hindi magkakaigi yun. The Lord will bless the works of your hands. At kahit po sa Bible, tingnan ninyo, pag may mga taong humihingi ng tulong kay Lord, tinatanong ni Lord, anong meron ka? Anong meron ka? Remember the story of Moses. Sabi ng Diyos sa kanya, ikaw ay pinipili ko, pamungunahan mo ang aking bayan para lumabas sa Egypt. You will talk with the Pharaoh. Sabi ni Moses, naku, hindi ko po kaya yun on my own. Pero yun, hindi ko kaya kausapin yun. Ano sasabihin ko? Sabihin mo, ako ang nagbubuto sa iyo. Tapos, paano mo po? Ipapakita ko sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan. Paano po yung mangyayari? Paano mo baga sa madaling salita, tinatanong ni Moses kay Lord, paano mo po maipakita sa tao na ikaw ay sumasama kumikilo sa akin? Paano po ma-obvious, Lord, ang pagsama at pagkilos mo sa akin? Sabi ni Moses. Anong sabi ng Diyos? Ano ba nasa kamay mo? Ano bang hawak mo? Ano bang hawak mo? Ano bang meron ko ngayon? Ano sabi ni Moses? Ano yung hawak ko? Ay siya, sige, gamitin natin yan tungkol niya. You know the story? Nakita ni Moses ang power ni Lord upang mapatunayan sa Pharaoh si Lord talaga nagpapasabi ng mga messages na yon. Ginamit niya yung tungkol. Anong punto? Ano ba meron ka ngayon?
Ano bang hawak mo ngayon? Alam mo ba that the Lord can bless you sa pamamagitan ng kung anong meron ka ngayon. Kung anong meron ka ngayon, kung anong meron kang hawak ngayon, kung anong may ginagawa ka ngayon. The problem is kapag wala kang ginagawa. Kaya nga, again, many Christians nowadays expecting na they will be blessed by the Lord, but the problem is they're doing nothing. So kapatid, you want to be promoted? You want to be blessed? Do something. Let your everyday act perform. Ito po, lagi ko napabanggit sa mentoring, sa life group, na kung ikaw ay isang estudyante, waiting ka pa kung ano pa mangyayari talaga, mag-online classes pa o ano, make your everyday life fruitful. I have nothing against TikTok. Pero kung ikaw, kapatid, nauubos na maghapon mo kami TikTok, eh naku naman, mabuti sana kung yung TikTok mo may ads na eh. Diba? Sa Facebook, meron ka ng ads, sa YouTube, at dahil pag may ads, bayaran ka nung kung ano man yung provider na yun, and then, nakapera ka. You're earning. Nanagas ka. Ang battery ng cellphone. Hindi lang battery ng cellphone ang gamit mo na siya. Charge mo sa mga salita. O, hindi gamitin mo na para ikaw ay maging pagpapala sa iyong pamilya. Diga? Nakakatuwa eh. Talaga namang kumpleto na eh. Kumpleto na. Pagbukas mo ng social media. Gusto mo na yung music at yung hirapan. Ako naman ay gusto mong mapapunta na sa maayos, sigurado ka? Oh. Kuha ka lang ng bahay ni Sister Glads. Ganun. Tapos halimbawa, sabi mo na ko, kailangan gusto ko, kahit ako may bahay na, ayaw ko nakakapag-pasyal-pasyal pa rin, kuha ka ng sasakyan ni darling. Ganun lang naman, pastor. Habang nagdadrive ka ng iyong brand new car na kinuha kay Darlene, maganda, meron kang inukot-kot. Order ka kay Nika at saka kainin ng mga pagkain. Dami. May chocolates, may pangkulang. Gusto mo yung nagpapapak ka ng skinless longganisa habang nagdadrive. Order ka kay Ning. Sabihin mo naman halimbawa, baka naman ako'y masilip na ng asawa ko, puro na lang sa akin, wala sa aming mga anak. Bilhan mo ng study table kay Mish. Study table. Kompleto na. Speaking of chocolate, nakasarap ang kain mo ng chocolate, nag-aalala ka sa ngipin mo. Message yun si Nika, bili kayo ng 1824. Puputi yung ngipin niyo, huwag kang mag-alala. Hindi ka matatakot na baka masira dahil sa chocolate. At baka sasabihin mo, ikaw ay misis, at sasabihin mo, puro na lamang sa akin, pastor, yung binibili ko, wala kayong kay mister. I-message ninyo ito si Nalingwell at si Pates. May mga tignan shorts yan. Bagay na bagay sa mga mister niya. Talagang kompleto yun eh. At kung halimbawa naman ikaw ay mister, gusto mo daw makalambing kay misis, at matagal nang nakumot si misis sa iyo, gusto niya na kahit pa paano naman mas gumanda pa ang kanyang kutis, message nito mag-asawa ni Brother Leo at Sister Eileen. Napakagaling po ng sabon ng mga yan. Ano ibig sabihin? Hindi po ako kinausap ng mga nabanggit ko, para mag-promote, Yung po'y pinusa ko na. Ang akin lamang punto, itong mga tao ito, ako'y pinapahanga dahil they're doing their best to make their everyday life fruitful.
At dahil ito po ay kanilang ginagawa, ako'y naniniwala, alam ko, nakikita ko yun, na-appreciate ko. How much more si Lord? Pinagpapala yan ng Diyos. Kaya wag ka lang magtataka na yung mga yan ay mabe-bless ng higit pa sa ine-expect mo nila. Bakit? Because the Lord is blessing what they are doing. Ang kailangan lamang ay yung may ginagawa ka. Kasi yung biyaya ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos, nariyan na yan. Pinangako na niya yan. Ang iniintay ni Lord, kumilos ka din. Like the old saying, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya ikaw ay gumawa. Pwede ba sabihin mo natin yan sa katabi mo, ikaw ay gumawa. Para ikay mapagpala. Gusto yung pagpapala, ayaw ng gawa. Napapansin ko itong nakikita ko kay Brother Leo. Ay talaga naman kung atin hindi mag-deliver ng tao ito. Kahit putikin ng daan sasagupain, ma-deliver lamang. Kaya, God bless you, Brother Leo and Sister Arlene. Alam ko nanonood kayo lagi Okay, tuloy natin. First Samuel 17:17. Ito na rin po yung unang verse na binasa ko kanina. Ulitin ko lang. First Samuel 17:17. Sinabi ni Jesse kay David na kanyang anak, dalhin mo sa inyong mga kapatid itong isang epang sinangag na trigo at 10 tinapay at dalhin mo agad sa inyong mga kapatid sa kampo. Yan. Yung si David, tagapag-deliver ng pagkain ng kanyang mga kuya. Sino po dito yung pagka may pinapagawa sa iyong task at tingin mo ay mababa ang task na yun ay nahihiya kang gawin? Meron ba yung kapag may pinagagawa sa iyong task tapos nakita mo na parang nakakahiya ay ayaw nang gawin? Ano? Pero kayo, may mga kabataan ngayong namimili ng gawain. Yung pagpiling nila nakakahiya ng gawin, ayaw na nila. Jahe. Diba? Di nila alam na there's always a blessing sa mga napapagkatiwalaan kahit sa simpleng task. Naalala ko itong mga kabataan natin, na hindi nahihiya na sila ay kapag walang pasok, ang work nila ay taga-deliver ng tubig. Namimiss ko na itong mga kabataan natin ito, hindi natin makasama kasi hindi pa sila allowed Pero ako naniniwala na nanonood sa live streaming itong mga ito. Ito na mention ng mga pangalan, baka biglang lumubo mga ulam. Pero nakaka-bless sila kasi alam niyo kung sino kayo? Yung mga bata nito hindi nahihiya, talagang sila mga nagbibit-bit ng mabibigat na buti ng tubig. Bakit? Kaysa naman daw sila nakatambay lang pag weekends. Edi sila nagiging blessing, malaking tulong daw sa family, dagdag income. Nakakatuwa. Naniniwala ako na yung mga kabataan na walang arte, madaling mapupromote yan. Maporma nga, wala namang alam. Ayaw ka ng gayaw. Talagang kaporma. Tapos hindi naman marunong ng mga gawaing bahay. Ako naman. I-workout natin ito. Ako naniniwala, maraming kabataan na nanonood ngayon. Ito na ang pagkakataon mo para mapag-aralan yung mga bagay na yun. Ito na yun. Ka marunong magluto, magpaturo ka ngayon magluto. O kung wala magtuturo sa iyo, naku po, ang dami sa YouTube, sa Facebook. Ayos yan, mag-aralan. Alala ko yung kwento nung di daw marunong magsaing, kanin. Ay ang napangasawa yung masyadong busy sa trabaho hindi naiwanan. Daling salita ay naiwanan ng kasi hindi marunong magsaing sa bahay, hindi tumawag mo sa asawa. Ano ba po nang gagawin? Uhugasan, ang bigas, bagong isa lang. Hindi hinugasan. Pagdating kayo ng asawa, galing trabaho, gutom na gutom, nakakain. Ako, hindi makain ng kanay. Lasang sabaw.
Bakit? Sinabong. Sabi ng asawa, bakit mo sinabong? Sabi ko sa'yo, hugasan mo lang. Sabi naman ng asawa, hindi mo naman binanggit na di nasa asabugay. May di lasang sa loob. Alam niyo, napapag-aralan ninyo? Wala namang isa. Kaya nga again, ito yung pagkakataon, mahaba oras natin sa bahay. Maximize natin ito, pag-aralan natin. Let your day be fruitful. Maraming mga online tutorials. Nakakatuwa. I-equip mo nang i-equip ang sarili mo. Para pagpasok natin ng new normal, handa-handa ka. Marami kang alam. Marami kang pwedeng gawin. Ikaw ay magiging productive. Ikaw ay mas magiging kapaki-pakinabang. Hello? Luke chapter 16 verse 10. Lucas 16:10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay ano daw? Pagkakatiwalaan sa mas malalaki. Yung mga marunong mag-appreciate ng mga simpleng bagay yung task na binigay sa kanila ay tiyak ay tataas ni Lord. At ano sabi ng Bible? Yan daw di na pagkatiwalaan sa accounting, yung accounting meron siya ay kukunin pa sa kanya. Yun ang nakakalungkot. Kaya, if you want to be promoted, if you want to experience yung pagtataas ng Diyos, maging katiwa-tiwala ka sa kung meron ka ngayon. Pwede ba sabihin natin ngayon, maging yung mga nasa live streaming, pwede ba sabihin po natin, Lord, salamat po sa lahat ng kung anong meron ako ngayon. Na-appreciate ko po ang lahat ng ito. Maraming salamat po. Praise God. Sa lahat po nung na-appreciate niya kung ano man yung mga pinagkatiwanan ng Diyos sa Kanya, pwede bang palakpakan mo ng the best Lord. Praise God. Ano pa? Ano pa yung katangian ng mga taong pahararanasin ng Diyos ng Kanyang pagtataas? Concern sa concerns ng Diyos. Concern sa concerns ng Diyos. Hindi lamang po si David nag-deliver ng pagkain basta-basta nung time na yon sa kanyang mga kuya. Pagdala niya ng pagkain, napansin niya nga si Goliath doon na nagtatrash talk sa mga sundalo ng Israel. Nanghahamot, sinasabi, ano, sino lalaban sa inyo? Wala akong matapang dyan. Ano? Talagang wala hindi makalaban. Natatakot kasi ang laki ni Goliath. Tapos binabas na malaki. Malaki, magaling makapaglaban. At dahil ito pinakita ni David, siya nagtanong-tanong, sabi ni David, bakit hindi niya nilalabanan? Sino ba yan? Sabi po sa 1 Samuel 17:26, 1 Samuel 17:26, sinabi ni David sa mga lalaking nakatayo sa tabi niya, ano ang gagawin sa lalaking makakapatay sa Pilisteyong ito at makapag-aalis ng kahihiyang ito sa Israel? Sapagkat sino ba itong hindi tuling Pilisteo na kanyang hahamunin ng mga hukbo ng Diyos ng buhay? Malinaw po kay David na that time, hindi lamang po ang hukbo ng Israel ang hinahamon ni Goliath. Ang hinahamon mismo ni Goliath ay si Lord. At dahil wala nang makapag-represent para kay Lord that time to fight Goliath, nagiging kahiya-hiya ng Diyos sa panahon yun, sa oras na yun. At yun ang hindi malunok, matanggap ni David. Kaya sabi ni David, sino kaya? May dinilubanan na, inahamta natin Diyos, aba? Sino kaya? Alam nyo, kung bakit itinaas ng Diyos si David? Kasi nakitaan, naramdaman ni Lord ang concern ni David sa mga concerns. Actually, ang tawag nga ng Bible kay David ay a man after God's own heart. Kasi concerned siya sa concerns ni God. Na kung ano yung mga nakaka-burden kay Lord, nakaka-burden din sa Kanya. Ako'y naniniwala na that time, burden na ang Diyos dahil sa pamumutya
siyang iyo ni Goliath. At yun ay nakita, naramdaman din ni David. Kaya sabi ni David, hindi ako papayag, teka muna, hindi nyo lalabanan niya ako. Ano pa? Bakit ko nasabi na yung mga concerns ni Lord ay pinupromote ni tinataas ni Lord? Kasi makikita mo pinagkakatiwalaan pag-concern. Pinagkakatiwalaan pag-concern. Mapapansin mo kahit sa simpleng, sa typical na setup ng isang trabaho, pagtatrabaho, ang mga napopromote kadalasan ay yung nakitaan ng company ng concern. Ulitin ko nga, kadalasan, ang mga napopromote ay yung nakitaan ng company na sila, itong empleyado nito ay concerned sa company. Kahirap din naman nga i-promote kung hindi mo nakikitaan ng concern. Ano? Kaya kung ito pong mga tao na nasa sa mga company, sa mga trabaho, sa mga negosyo, ay marunong mag-promote sa nakikitaan nila ng concern, how much more si Lord? Kaya pagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mas higit na bagay, pag-concern tayo sa concerns niya. Ang tanong, ano ba yung mga concerns ni Lord? Hirap namang maging concern sa hindi mo alam. Ano ba ang concerns ni Lord? The Bible said, "For the Son of Man came to seek and save the lost." For the Son of Man came to seek and save the lost. Ang concern pala ni Lord ay yung marami ang makakilala ng totohanan sa Kanya. Magkaroon ng close relationship kay Lord ang marami. At sino ba ang mga makikitaan mo ng concern ngayon sa bagay na yan? Ay, talaga napapansin ko lagi agad dyan are the life group leaders. Sila po yung mga kahit ganito na ang sitwasyon, still doing their best to reach out yung mga pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Ano? The life group leaders na walang sawang, nag-chat-chat, nag-message, nakikipag-meet via Zoom or via Facebook Live or Facebook FaceTime. I don't know, hindi ko alam kung anong ginagamit na ninyong platform. Basta nakikita ko na lang, nag-upload sila ng pictures at nakalagay doon na sila ay nag-live group, sila ay nagkwentuhan, nag-sharing, at you pray for one another. Nagiging pagpapala. Alam mo, hindi na ako nagtataka na kung bakit yan mga life group leaders na masisipag mag-life group kahit sa panahon ito, sila naman yung laging nagbe-bless. Pinopromote ni Lord. Nakita ko meron sa life group leader, lagi yan magpo-post ng nagla-life group sila. Mamaya, ipo-post na niya, promoted na naman siya sa work, meron na naman siyang mga sales, etc. Bless. Ano? Di na ako nagtataka. Bakit? May pangako ang Diyos na ang lahat ng uuna sa aking katwiran, sa aking kaharian, itatagdag ko sa iyo lahat ng iyong pangangailangan. May pangako ng Diyos diyan. God's concerns should be our concerns. Kaya lang madaming tao ngayon, iba ang concerns. Philippians chapter 2 verse 21. Philippians chapter 2 verse 21. Ito ay sapagkat abala silang lahat sa paghahanap ng mga bagay para sa kanilang sariling kapakanan. Yan. Hindi sa mga bagay na nauukol kay Kristo Jesus. One reason kung bakit ang bagal ng promotion o increase sa buhay ay dahil ang daming concerns sa buhay. Mali ang focus. Nakapokus sa concerns niya. Ang sarili. Concerns na walang kinalaman sa concerns ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo may pangako na ang Diyos. Unahin mo ang sa Kanya at siyang bahala dun sa para sa'yo. Diba? Paano
concern sa concerns ni Lord? Colossians chapter 3 verse 2. Colossians chapter 3 verse 2. Ituunin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa sa taas, hindi sa mga bagay na nasa sa ibabaw ng lupa. Ano ba yung mga bagay na may impact sa eternity na pinapakitaan mo ng concern ngayon? Ano? Ito po yung mga panahon na kung saan ang tao is seeking God. Ito yung mga panahon na kung saan ang tao ay tumatawag sa Diyos. At ito yung pagkakataon natin, church, to share the good news. Nalala ko, meron ako isang life group na ginagamit niya ang lahat ng mga social media platforms. At lahat daw ng mga nakaka-banding niya doon ay sineshare niya ng good news, ng message of salvation. At ang sabi niya sa akin, Pastor, nabiyaya po ng Diyos kapag nag-new normal na, allowed na ulit tayong mag-gathering. Nawa naman po itong mga nai-invite kong ito ay maisama ko sa church. Nakakatuwa yung batang ito. Siya'y concerned sa concerns ng Diyos. Kaya hindi na ako magtataka kapag isang araw, itong batang ito ay ipopromote ni Lord. I-bless ni Lord. Itataas ng Diyos. Huwag masyadong concerned sa mga bagay na iiwan din naman. Alam niyo ba kung bakit itong mga sundalo ng Israel ay hindi makalaban kay Goliath? Maybe because sila ay sobrang concerned sa sarili. Naniniwala kasi ako na kahit naman hindi si David, siguro, kung merong isa daw, talagang naglakas loob at sinabi, Lord, samahan mo ako, bahala ka sa akin. Lalaban niyo kay Goliath. At maaari, that the Lord will honor his faith, his courage, at siya'y pagtagumpay. Pwede naman eh. Problema kasi walang nagawa daw, walang nakilaos. Ito nga yung binabanggit ko kanina sa number 1. Na malamang, kung meron daw humakbang lang, humawak na sa datat na nakipaglaban, the Lord will bless him. And siya'y mananagumpay, magtatagumpay. Na wala nang ginagawa, walang gumagawa, puro takot. Bakit? Ay, concern sa sarili. Baka ako'y mabuyot lang niya. Baka ako'y masaktan. Nagsundalo ka pa. Alala ko pag nagbabasketball eh. Pagka masyado naman maramdami sa basketball, ay huwag ka na mag-basketball. Mag-chess ka na lang. O mag-ano ka na lang. Indoor games na hindi ka makasaktan. Wala na rin. Mag-ano ka na lang. Mag-ML. Ayaw mo pala masaktan eh. Jackstone ka, baka masaktan pa eh. ML na lang. Concern sa sarili, kaya ayaw lumaban. Is it okay? Concern sa concerns ni Lord. Hindi ako papayag ng nilalait mo si Lord. Ay, hindi naman si Lord na nilalait. Sino ka nilalait? Israel. Kanino kang bayan yan? Kay Lord. Or di ko Lord na nilalait yan. Teka, hindi ako papayag ng nilalait yan. Teka nga, tingin mo ko nga, di-deliver lang ako pagkain sa kuya. Di-deliver lang ako pagkain. Tsaka mamaya, magpapakain na ako tupa. Tayo muna, tayo na, kadaming trabaho eh, tayo na. Grabe. Concern sa concern ni Lord. Again, huwag masyadong concern sa mga bagay na iiwan din naman. Mag-focus ka sa mga bagay na dapat na natin. May rewards po sa langit na nag-aabang. At yung mga rewards na yun, nai-enjoy ng mga nananatiling tapat hanggang wakas. Itong mga nagiging katiwa-tiwala sa mga pinagkatiwala, and at the same time, yung mga concerns sa concerns ni Lord. Amen? So again, sino pa po yung mga pinaparanas ni Lord ng pagtataas niya?
Yan mga concerns sa concerns ng Diyos. And lastly, number 3, inaalala ko this. Ang mga pinaparanas po ng Diyos ng kanyang pagtataas ay silang kinikilala ang Diyos lagi sa kanyang buhay. Kinikilala ang Diyos sa kanyang buhay. First Samuel 17:45. First Samuel 17:45. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Pilisteo, lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibak. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Ano sabi ni David? Ikaw, Goliath, lumalapit ka sa akin ngayon upang makapaglaban na ang dala mo ay ang iyong mga sandata. At syempre, hindi lang yung sandata, yung iyong sariling lakas, yung iyong experience sa pagkipaglaban, at lahat ng patungkol sa iyo, yan ang dala mo. Pero ako ay maharap sa iyo ngayon upang makapaglaban at wala akong ibang kinikilala at dinadala ngayon at tinataas sa buhay na ito kundi ang aking Diyos. Alam mo kung bakit pinupromote ni Lord ng mga ganyan? Ay dahil gusto ni Lord na i-promote, itaas mo muna siya, tapos ikaw ay tataas din niya. At ang napapansin ko, yung mga taong nagkukusang itaas ang kanyang sarili, ay lalo nababa. So, intayin natin ang pagtataas ng Diyos. Tignan yung mangyayari. Pag tinaasan ni Lord, kilalanin mo ang Diyos sa iyong buhay, at kikilalanin ka rin niya. Anong ma-apply itong mga linyang ito ni David? Pwede mong sabihin na ba, mag-apply ka ng trabaho. Tapos medyo nai-intimidate ka kasi mga nakasabay mo, mga graduate sa mga matitinding school. Pwede mong tunin yung linya ni David at sabihin, huwag mo naman siyempre literal na sasabihin mo sa mga kasabay mo. Kasi isip mo na lang, sabihin mo, nag-a-apply kayo, dala nyo yung inyong tinapos at pangalan ng inyong school. At ako naman ngayon nag-a-apply na ang dala ko yung pangalan ng aking Diyos na aking pinagpilikuran. Nakasawa. Ano nangyari, Pastor? Siya gawin natanggap? Ewan. Pero laging malamang. Bakit? Basta kasama at sinasamahan ka ng Diyos at ang Diyos ay tinataas mo, lagi kang lamang. Yun. Ang pagsama ng Diyos ang nagpapaiba sa iyo, kapatid. Kaya kahit pa mga kasabay mo kung saan graduate pa yan, pati daw ay nag-apply kung mag-alala. Dahil ang Diyos ang kasama mo. Basta itaas mo si Lord. Kilalanin mo siya sa iyong buhay. Ang dami kasi, nakakalungkot kapag sila ay nakaka-experience ng blessings, increase, promotion. Pag na-interview na, ang mga sinasabi, you know, I am a self-made man. Marami ka ng self-made. Yung sarili daw niya gumawa sa kanya, ha? Hindi. Biro lang mo yun. Alam mo naman ibig sabihin nun eh. Ang ibig sabihin kasi doon, yung talagang yun daw sa pamamagitan ng kanyang lakas, ng kanyang galing, ng kanyang abilidad, ng kanyang mga connections, dugo at pawis, sariling pagod, di ba? Yan ang mga linyahan eh. Pero I am praying na itong mga taong ito ay dumating doon sa puntos ng buhay na ma-realize nila na ultimong yung kanilang lakas, ultimong yung kanilang galing, the connections na meron siya, the skills na ginamit para ma-achieve niya kung ano man ang meron siya ngayon, lahat igaling sa Diyos. Ay hindi. Yung mga skills ko kasi ginamit sa business, ito talaga pinaghirapan ko. Pinag-ipunan ko talaga para ako makapag-enroll sa mga schooling na yan para ako matuto. Kaya ako ganito ngayon. Parang puro ikaw. Ay, nako. Nakakatakot po. Nakakatakot po yung mga tao na walang kinikilala sa kanyang buhay, kundi yung kanyang sarili at kanyang kakayanan. Bakit? Because God opposes the proud. Ibinababa ng Diyos
promotion, God's increase. Acknowledge God in everything that you do. Acknowledge Him. Diba sabi sa Bible? Acknowledge Him, and He will lead you into the straight path. Ililid ka niya sa punong tama. At napakalinaw po sa Psalm 75 verse 6 to 7. Psalm 75 verse 6 and 7. Promotion doesn't come from the east nor from the west. It comes from the Lord. Ang pagtataas po ay sa Diyos galing. Kaya kung itataas ka rin lamang sa buhay na ito, kapatid, itaas mo na ang nagpupromote, that is the Lord. Kung may itataas ka rin lamang, ay huwag mong purihin ang purihin yung iyong sarili. Huwag mong purihin ang purihin yung ating kakayanan, yung ating abilidad, ang ating koneksyon. Di ba kasi lagi na lamang mini-mention kung sino kadikit niya. Paano mo naging ganyan, bro? Eh kasi syempre malapit tayo ngayon eh. Malapit tayo eh. Ganyan. Lagi na lamang nag-mention ng pangalan. Come on! Church! Itaas mo yan, Diyos. Acknowledge God in your life. Kilalanin siya, ipakilala siya. Hayaan mo na sa bawat achievement mo, sa bawat blessings mo, ay naka-highlight ay si Lord. Nakikita ay si Lord. At itataas ka niya. Lalo ka pa niyang pasasaganahin. Sino naniniwala doon? Kung naniniwala ka doon, the best na palakpakan ibigay mo pa atin. Ano sa yan? Sumuiwan sa inyo itong mga bagay na ito. Kayang-kaya ng Diyos na baguhin ang sitwasyon mo. Pagagandahin ng Diyos ang kalagayan mo, God will let you experience promotion. God will let you experience increase. Itataas ng Diyos ang antas ng pamumuhay mo. Na kung paano itong nagawa ni Lord sa buhay ng kanyang lingkod na si David, na naging katiwa-tiwala kahit sa simpleng bagay, naging concerned sa concerns ni Lord, at walang ibang itinaas at kinilala sa kanyang buhay kundi si Lord. And I believe that all we need to do ay yung tatlong bagay ngayon, i-apply natin sa ating buhay, the Lord will promote and increase. Amen. So ngayon, ito ang ating gagawin. Pwede ba na habang ikaw ay nakayukot, nakapikit, kausapin mo si Lord? Maging yung mga kapatid po natin na sa live streaming ngayon, i-encourage ko kayo to do the same thing. Let's bow down our head. Let's close our eyes at magsimula ang kausapin si Lord. Pwede ba nasabihin mo ngayon sa Diyos kung gaano ka nagpapasalamat sa lahat ng meron ka ngayon? Pwede ba sabihin mo kay Lord, Lord, thank you so much sa lahat ng meron ako ngayon. Salamat, Lord, sa kung ano man yung meron ako ngayong trabaho, negosyo, habang buhay. Salamat, Lord. Patuloy mo akong biyayaan maging katiwa-tiwala kahit sa mga simpleng bagay nito. Come on. Hindi mo pa ito nagagawa before, pwede mo itong gawin ngayon, simulan mo ngayon. Close your eyes, you bow down your head, you talk to God. At magsimula kang pasalamatan siya. Iparamdam sa Kanya na a-appreciate mo ang bawat bagay na pinagkatiwala niya sa iyo ngayon. Come on. Thank you, Lord, sa opportunity makapagtrabaho. Thank you, Lord, sa opportunity makapag-business kahit maliit pa lamang sa ngayon. Come on. Thank God. This time, hingin mo yung biyaya na maging katiwa-tiwalang patuloy sa mga pinagkatiwala niya sa iyo. Lord, biyayaan niyo po kami na maging patuloy na katiwa-tiwala sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Enable us, Lord. Give us the desire and the strength na patuloy na maging faithful
sa lahat ng pinagkatiwala mo sa akin. At this time, pwede ko sabihin mo kay Lord, na biyayaan niya tayo na huwag manatiling concerned lamang sa ating mga sariling interes sa buhay, kundi magkaroon din tayo ng biyayang galing sa Kanya na maging concerned sa concerns niya. Come on. Let's pray. Sabihin mo kay Lord ngayon, Lord, biyayaan niyo po ako maging concerned sa mga concerns mo. Biyayaan niyo po, Lord, na huwag manatiling nakapokus lamang sa concerns ng buhay na ito. Bagkus, maging concerned din ako, maging involved din ako sa mga bagay na patungkol sa iyo. Salamat po. At this time, church, di ba sabihin mo kay Lord, na wala kang ibang itinataas sa buhay mong ito, kundi siya lamang. Tama? Na kung ano man ang meron ka ngayon, kung ano man yung kagandahan ng buhay na natapasa mo ngayon, hindi ito credit sa iyo. Hindi ito dahil sa iyong sipag, o sa tiyaga, o dahil sa kung ano man meron mo, o ano man kaya mo, kung sino man ang connected sa iyo. Pwede ba sabihin mo ngayon kay Lord, ng totoo sa puso mo na, Lord, ano man ang meron ako ngayon, ano man ang nararanasan ko ngayon, ano man ang aking naabot ngayon, ito'y dahil sa iyo. Come on, give glory to God. Give glory to God. Sabihin mo, Lord, kaya po ako napopromote sa trabaho dahil sa iyo. Dahil ang promotion ay galing sa iyo. Sabihin mo, Lord, kaya po ako nag-prosper sa aking business, hindi dahil sa aking sipag at galing, kundi dahil ikaw ang nagpa-prosper ng business to. Come on. Kilalanin mo ngayon ng Diyos na siyang nagbibigay. Kilalanin mo ang Diyos na siyang mismo may gawa ng lahat ng iyong tagumpay. Give glory to God right now, church. Give glory to God. Lord, it's all about you. It's all because of you. We give you glory. We give you glory. Thank you so much, Father. Thank you so much, Lord. Let me pray for you, church. Lord, salamat po for reminding us once again na ikaw ay Diyos na mabuti, na ang hangarin mo sa amin ay kami makaranas ng increase, kami makaranas ng promotion, kami makaranas ng kasaganahan, na kami makaranas ng pagtataas na nanggagaling sa iyo. Salamat, Lord. And I pray na patuloy niyo po itong iparanas sa iyong mga anak in the name of Jesus. I am declaring, O God, na lahat ng napagkatiwalaan sa kahit maliliit na bagay, lahat na patuloy na nagpapakita, nagpaparamdam ng kanilang concerns sa concerns mo, Lord. At lahat ng patuloy na ikaw ang tinataas at kinikilala nila sa kanilang mga buhay, especially sa kanilang mga achievements. Lord, I pray, I declare in the name of Jesus, na sila po'y pararanasin mo, kami po'y pararanasin mo ng pagtataas na nanggagaling sa iyo in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. And Lord, I pray, sa lahat po ng kapatid namin ngayon, ano man ang sitwasyong kinakaharap nila ngayon, Lord, I pray, kumilos po kayo sa kanilang sitwasyon ito ngayon. Thank you, Lord, for we believe na ikaw ay Diyos na kayang-kayang bumago, umayos ng sitwasyon. In Jesus' name. Once again, I am declaring, lahat ng mga kapatid po namin ngayon na dumaranas ng sitwasyong hindi maganda, I am declaring, O God, na ang iyong kamay ang siyang ikilos doon. Pakialaman mo, O Diyos, ang sitwasyong iyon ngayon, in Jesus' name. Kilusan niyo po yun, O Diyos. Salamat, Lord, kasi sa pangit na sitwasyon, yun gumaganda basta naroroon ka. Kahit anong pangit ng sitwasyon, yun gumaganda dahil kasama ka namin, nandoon ka. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang pagpuri at pasasalamat. And Lord, maging sa aming mararanasan pagtataas mo sa amin, ikaw pa rin ang mataas at maparangalan. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon.